If you really want to become a very successful networker, particularly in JC, dapat i-process mo yung mga bagay na to. Yung tinatawag nating fear o takot. Maraming fear. Fear of public speaking, fear of failure. Pero ang pinakamalaking fear na meron ang mga sumasali dito sa negosyong to, tinatawag nating fear of rejection. Hindi sila takot mag-invite. Hindi tayo takot mag-invite. Ang takot tayo kung paano natin ipaprocess yung tinatawag na rejection. Pag na-reject ka, masakit yan emotionally. Pwedeng kaibigan, kamag-anak, minsan nanay, immediate family member, nag-reject sa'yo. Tama ko ba? Lalo na sa ganitong negosyo ng network marketing. Because marami pa rin Pilipino, hindi nila accepted ang konsepto ng multi-level marketing. Sabi nga namin, ito raw ang one of the most misunderstood business sa ngayon. Pero, one of the well-accepted naman in the global business. Okay? Pag sinabing network marketing, globally accepted na yan. Hindi mahirap mag-invite. Ang mahirap, i-process yung feeling pag na-reject ka. Kasi emotionally, masakit yan. Tama ba? Emotionally, hindi mo matanggap. Lalo na kung immediate family mo ang nag-reject sa'yo. Pero para sabihin ko sa'yo, ang taas ng batting average mo dito sa business na to, kung gaano kadami ang rejection mo. Alam mo, kaya malaki ang income ng mga top performer. Simple lang yan. Kasi marami silang approaches na ginawa. At wag mong kalimutan, pag marami kang approaches na ginagawa, expect mo na maraming rejection din ang nandyan. Pero ang rejection, it's a process, no? Na kailangan mo lang talaga siyang tanggapin kasi hindi mawawala in any endeavor in life. Lahat ng sales base, may rejection yan. Pati nga yung pinakasimple, nagbebetrans ng pagita sa kalye, nare-reject din yan eh. Pero ang mahalaga, they don't take it personally. And so what kung di mo sa pagita? Ganun talaga. May mga taong ayaw, may mga taong gusto. Mind you, ladies and gentlemen, being a networker, our job is to look for people who's looking for us. Hindi natin primarily trabaho ang mangunbins kung sinong sasali. Alam mo kasi, pag sinabing kinukumbins ko ang taong sumali sa network marketing, nagkakaroon tayo ng hard selling. Tama po ba yun? Pero kung makakita ka ng tao na interesado sa negosyong to, wala nang gaanong resistance. Sino sila? Yung mga taong with the same ambition like you, yung mga taong the same goals like you, yung mga taong talagang gusto magbago ang buhay. Pag yung mga taong yan na nakikita po natin, kokonti ang resistance. Pero, hindi mo makikita kapag hindi ka nag-approach ng iba't ibang klaseng tao. Ganyan talaga ang buhay. Pag may gusto ka, laging may resistance. At natural yan. At di nawawala sa buhay ng tao yan. Kahit nga maglakad ka lang, may rejection eh. May tinatawag na resistance, no? Yung hangin na pipigil sa'yo, plus the friction between the shoes and the floor. Now, rejection. Kailangan ka lang masanay at kailangan aminin mo na nandyan na yan at di na yan mawawala. Ang tao, alokin mo ng siopaw, pwedeng ayaw. Ayaw ng siopaw, gusto biskwit. Alokin mo ng soft drinks, ayaw. Gusto pala, kape. Alokin mo ng networking, ayaw. Gusto pala, mag-empleyado. So, ano magagawa natin doon? Wala. Kundi, tanggapin na lang yung ideya o prinsipyo ng ibang tao. Ganon kaya sila eh. Dahil pag inisip mo pa na pilitin silang sumali sa negosyo mo, lalo ka lang mapuprustrate. Lalo ka lang mawalan ng gana. Lalo ka lang madidemotivate. Ang gawin mo lang, simple. Mag-invite, na mag-invite, na mag-invite, na mag-invite, at mag-invite. Huwag mong intindihin yung rejection. Kung ayaw, next. Look to another prospect. Ang daming tao sa mundo. Hindi ka mauubusan. Pilipino lang, hindi mo kayang ubusin. There's no such thing as saturation. Believe me. Kung iniisip mo wala ka nang ma-invite, imposible yun. Dahil araw-araw may pinapanganak. Araw-araw may nag-18 years old na pwede mong imbitahin. At araw-araw, in fact, may umuuwing OFW na nababakante. Araw-araw may nalilay-off. Taon-taon may gumagraduate. Lahat ng yan naghahanap ng opportunity, sideline o pagkakakitaan. It's your chance to find them at maging part ng negosyo mo. So, ang tip, dapat maging manhid ka lang sa rejection. Aminin natin, i-accept natin. Part na yan ng ating negosyo. Huwag ka nang matakot. Para malesen yung mga rejection mo, babalik ka sa simula, aralin mong mabuti. May mga certain scripts naman, may mga techniques naman kung paano talaga ang tamang pag-invite. At papaalala ko rin sa inyo,
ang invitation po ay hindi exact science. Pag tinanong niyo ako, apply, paano mag-invite? Kasagutin kita, di mag-invite. Bakit? Kaka-invite mo, dun ka natututo. Dun mo napag-aaralan, naobserbahan. Dun mo nalalaman na ang tao, iba't ibang approach. Iba ang approach sa negosyante, iba ang approach sa estudyante, iba ang approach sa OFW, iba ang approach sa teacher, iba ang approach sa kabataan, iba ang approach sa mga senior. So therefore, invitation is not an exact science, it's an art. Kaya dapat dire-diretso ang invitation mo para dire-diretso din ang experience mo. Para yung mga nakaraang failures mo, yung mga nakaraang mistakes mo on invitation, makorek mo na in the future. Huwag ka lang titigil. Kailangan lang lumakas ang iyong resistensya, ang iyong stamina sa rejection. Lalakas lang yan pag inamin mo at tinanggap mo part na yan ng negosyong ito. Alam mo, maraming negosyante at kasama ko sa gantong negosyo na mayaman ng mga milyonaryo na, believe me, nare-reject pa rin sila. Kasi minsan, nakatapat ka sa maling tao. Alam niyo mga kaibigan, kung pag-aaralan natin yung buhay ng mga taong successful, whether negosyante, singer, artista, atleta, inventor, at kung sino-sino pang very successful at gumawa ng record sa mundong ito, kung bibilangin mo yung success rate nila, papaalala ko sa'yo, mas marami yung failure rate nila, particularly sa event ng rejection. Halimbawa si Colonel Sanders, yung nag-imbento at nagsimula at gumawa ng famous fast food chain sa buong mundo, yung Kentucky Fried Chicken. Alam nyo ba yung kanyang recipe fried chicken? Umabot siya ng 1,009 rejection bago may sumubok yung ika-1,010. Doon pa lang natanggap yung kanyang recipe. Pero kung tumigil siya sa ika-5, ika-7, ika-6, ika-10 na pag-aalok, wala kayo sana Kentucky Fried Chicken ngayon. Sylvester Stallone. Ilang beses na yan na-reject ng mga producer kasi meron siyang speech defect. Nag-stutter siya dahil medyo yung kanyang salita di naiintindihan. Pero hindi siya tumigil. Pinurso niya yung pangarap niya maging artista, maging action star. So what happened? He is a very successful and highest paid Hollywood actor ngayon, si Sylvester Stallone. Marami pang iba. Si Manny Pacquiao, ganun din. Napakahirap ng buhay niya before na walang naniniwala sa kanya. Pero ngayon, look, isang sikat na atleta, bilyonaryo, senator pa. Nung nagsisimula ako sa network marketing, bago ako natuto, bago ako kumita, bago ko kinita yung mga millions ko, ang unang-unang rejection ko, hindi ko makalimutan, nanay ko pa. Imagine, nanay ko pa ang hindi naniniwala. Pero dahil naniniwala ako sa nakita ko at napag-aralan ko, hindi ko pinansin. I invited a lot of prospects, friends, chartsmate, pero ang dami-daming rejection. Hindi ko na mabilang. Thousands who rejected me. So what? Anong pakialam ko? Pangarap ko to Doon dagdiretso lang ako, pinag-aral ko mabuti, inobserbahan ko ang prinsipyo ng bawat taong ini-invite ko. At soon, naka-invite ako ng mga tao, naging part ng network ko at nakatulong ko sa pag-unlad ng negosyo ko hanggang sa ngayon. Rejection, available yan anytime. Ang kailangan lang, huwag kang mapagod, huwag kang magsasawa. Aminin mo na part yan ng negosyong ginagawa natin bago ka maging successful. Once again, this is Val de Jesus. Welcome to the Good Life.